So, good afternoon guys or everyone or sir, good afternoon sir. So, gagawa ulit tayo ng final requirements natin sa networking tool which is ito na po yung problem number 4. So, babasahin ko na lang po yung problem is ito po yung problem. You are enrolled in engineering student at CSU Cari. Your proof has us to your design as network which will be integrated with floor plans. The setup would include 25 computers, unit, uh, 2 Cisco 2811 routers, and 3 switches. The goal is to connect the two routers using module and properly integrate the other device into network. Your task is to design and implement a solution for this setup. So, gagawa tayo ng uh, mag-input tayo ng 25 na computers at gagamit tayo ng dalawang routers lang tas tatlong switch. So, open natin yung Cisco packet natin guys. So, ito guys, naka-design na pala ako guys. Pinag-divide ko pinag-divide pinag-divide ko pinag-divide ko lahat kung paano ko hahatiin ang 25 na computer. So, ang ginawa ko is 8 dito sa switch 01 ay 0 at 8 din dito sa kabilang switch. Tapos dito is 9. So equal is 25. So ngayon guys is magkakabit na tayo ng cable, which ang gagamit natin cable is i-connect natin itong PC to switch. Ang gamitan natin cable is straight through. So straight through. So ganyan lang guys. Connect lang muna natin. Connect muna natin to guys. Connect muna natin to guys. 7. So guys, pagkatapos natin mapa-connect na yung PC to switch is gagawin natin is switch to router. So ang gagamitin natin ay straight through pa rin guys. So gata ng cable straight through. I-connect na natin dito guys. So guys, ganun lang din guys. Kung ano ang ginawa natin dito sa una, ganun din ang gagawin natin dito sa pangalawa at pangatlo. So gagawin natin guys ay straight through pa rin ang gagamitin natin na cable. Straight through. Lahat na tayo. Lagay mo tayo ng cable. So pagkatapos yan guys is kukonect natin tong switch dito sa router 0. So ang gamitan natin switch ay straight through pa rin guys. So dito natin i-connect siguro once. Kung ano yung ginawa natin dito sa una at sa pangalawa, ganun din ang gagawin natin dito sa pangatlo. So gawin tayo ng straight through na cable. Lagyan mo tayo ng cable.
Pagkatapos yan guys is connect na natin tong switch to router. So ang gamitin natin cable is straight through pa rin guys. So pagkatapos yan guys is maglagay tayo ng module dito para mapakonect natin tong router to router. So maglagay tayo ng module. So off natin to guys. Wag na wag ko pong maglalagay ng module kung hindi nyo po ito na i-off, kasi sabi ng teacher namin na makukuryentehan kayo pag hindi nyo in-off. Tapos pagkatapos nyo mailagay yung serial is i-on nyo lang din. Ganoon din dito sa kabila. Maglagay muna tayo ng module. Off natin. Lagay natin on. So nakapaglagay tayo ng module. So i-correct natin guys itong router to router. So okay na guys. So next ang gawin natin ay maglagay tayo ng IP address dito sa PC. So ang gagamitin kong IP address ay 192.168.100.2. So yan ang IP address natin sa PC. So 1. So always 1 naman talaga yung default gateway natin guys. Desktop 3. 4 to 6 na to. 7. 8. Guys, posisyon na lang po kung medyo maingay dito sa amin kasi may okasyon po. 8, 9. So pagkatapos yun guys is maglagay na tayo ng ilagay natin yung default gateway natin dito sa Pass Internet. Default gateway. Default gateway. Ilagay natin yung default gateway natin dito. Sorry guys, babalik ulit tayo kasi may magtatawag na at tumulong lang ako dun. Ilalagay natin dito yung default gateway na ng mga PC dito guys. This is 1. On lang natin to guys. Tapos kung ano yung ginawa natin dito guys, ganun din gagawin natin dito sa pangalawa at pangatlo. So maglagay muna tayo ng IP address. So ang IP address natin dito sa pangalawa is 192.168.10.2. 10 ba? O 10 na lang. Na lang ilagay ko. Control A, Control C. Sakto guys. Copy na lang. Control C, Control V na lang. 3. 4. 4 na to. 5. 5, 6. Seven na to.
8. 9 na to. Pagkatapos natin maglagay ng IP address dito guys is maglagay tayo ng default gateway dito is 0.2. Lagyan natin ito default gateway. All lang natin to guys. So yun guys, kita nyo naman na green na siya at konektado na yan. So punta tayo dito sa kabila guys. So ang IP address dito sa kabila guys is 192.168. Ayun wala na i-click 192.168.20 na lang lagay natin. .2. Control A, Control C, Control A, Control V para mabilis tayo. Sensya na guys kung medyo mabagal ako mag-type. Ano ba yun? 3. 4 na to. 4 5 nito. 6 7 8 Guys, pagpasisyahan nyo na akong medyo maingay dito kasi may okasyon kasi dito guys. So, okay guys. So, pagkatapos guys is lagay natin yung default gateway nito guys. 0 ba? O 0 pa rin. On lang natin to guys. So, kita nyo guys na ano na siya? Green. So, ang next step na gawin natin guys is punta ulit tayo dito sa router 0 at maglagay tayo ng serial number. Ang serial number na ilagay ko is 10.0.0.2. Ang clock rate na lang natin is 6.4. All lang natin to guys. Kung ano yung nilagay natin na serial number dito sa router 0, ganoon din ang ilagay natin dito sa router 1. Sa serial 2, 10.0.0.3. Excuse me po. Bakit 3 yung nilagay ko? Kasi yung 3 kasi nagamit na yung 2 dito sa router 0. Kaya 3 yung nilagay ko. So clock rate lang natin ng 6.4. On lang natin. So okay na guys. So nag-green siya guys. So nag-connect na sila. So next step ay mag-CLI na tayo o configuration. So mag-configure tayo. So exit, enter lang natin router RIP. Kasi RIP ang gagamitin natin na configuration. Pagkatapos na enter lang natin, tapos network, gagamitin natin na yung lalagay natin na ano dyan is yung IP address ng PC na 0 dito sa switch na 0, which is 192.168.100.0. So enter lang natin network. Ang sunod na lagay natin is yung nilagay natin na
Ilagay natin na itong IP address dito sa kabila, which is 192.168.10.0. So enter lang natin guys, at pagkatapos nyan is network ulit. Ang lalagay na din natin diyan guys is itong nilagay natin na serial dito guys, which is 10.0.0.0. Tapos enter lang natin guys. Mag-exit tayo guys. Exit. There. So okay na yan guys. So punta na tayo dito sa router 1. Mag-config o CLI. Ito lang din guys kung ano yung ginawa mo dun sa pero tanggalin natin na yung dito natin to i-connect itong IP address itong pangalawa. So ang gawin natin ay exit ulit, enter router rip, tapos enter lang natin, tapos network. Ang lalagay natin na dyan is yung ginamit natin na serial dito sa router 0, which is 10.0.0.0. Enter lang natin. Sunod ay network ulit guys. Network. Tapos ang ilalagay natin na IP address ay itong IP address dito sa router 1. Itong dito guys, itong pangatlo. So ang lagay natin diyan is 192.168.20.0. So enter lang natin guys. Pagkatapos yan guys is mag-exit na tayo. Tapos naman na tayo guys. Exit, tapos enter. Tapos close na natin to guys. So sana maging successful ito guys. Testingin natin kung gumagana na. Ilipat na natin to guys. Para makita nyo. Ito na guys. Oy, field guys. Testing mo na rin lang sa ayun guys, kita nyo naman, successful naman. Try natin dito sa kabila. Field guys, ulitin lang natin guys. Kita nyo naman guys, successful. Pag ayaw sa una guys, ulitin nyo lang hanggang sa mag-successful. Pero kung ayaw talaga, puro field talaga ang pinapalabas, ulitin mo na lang guys. Ito na lang guys, try natin dito sa kabila. Successful naman guys. Try natin dito. Kaya guys, ulitin lang natin ng ulitin. Successful naman guys. Try naman natin dito sa kabila. Field na guys. Ulitin lang ulit natin. Successful na guys. Ganun lang guys ang gawin natin pag ayaw. Ulitin lang natin hanggang sa ma-recognize na successful. Pero kung ayaw talaga na paulit-ulit na lang na field, yun guys, ulitin mo na lang or may mali kang ginawa. So sir, sana kung mapanood mo man to sir, sana tama yung mga pinagagawa ko at tama yung mga sinasabi kong salita o configuration ng networking natin sir. Sir, sana ma-check mo ito ang mabuti sir. At pasensya na po kung medyo maingay dito sa amin kasi may okasyon kasi yun lang man guys, and thank you.